Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Life. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan na galing banal Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manampalataya sa ating Panginoong Diyos mula Panginoong Hesukristo upang maiwasan ang pagkakasala o maling mga gawa. Ngayon ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula sa Bago Tipan o paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 12, talatang 44. Ito po ang mensahe. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 2, talatang 5 hanggang 8. Ito po ang mensahe. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo mo at di pagsisisi, pinibibigat mo ang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang mga gawa, ang magpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan, ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Datapwat matinding galit at puot ang babagsak sa mga ika ng pagkakabahabagi at aayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma pa rin, Kabanata 6, talatang 8 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Kayo'y pinalaya na sa kasalanan at ngayo'y mga lipin na ng katuwiran. Nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong unawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasama ang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ng inyong sarili sa katuwiran sa ikapagiging banal ninyo. Ipagpatuloy po natin sa 2 Timoteo, Kabanata 2, talatang 8. Ang mensahe, magpasakit ka tulad ng isang buting ni Kristo Jesus. Po natin kay Apostol Tito, Kabanata 3, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno na mga may kapan, sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo sila magsalita ng masama kanino man. Kailangan sila maunawain, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata 2, talatang 21. Ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay nagtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng ang dapat tularan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula po dito sa ating paghahayag ng Ebanghelyo, buting balita sa ating magbabahagi dito sa Bible Lives Promotion. Ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo. Gayon din ang ating banal na Santa Maria. Ngayon naman ay aking pong paliliwanag sa inyo itong mensahe ito mula sa tema po na manampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo upang maiwasan yung pagkakasala o paggawa ng mga gawa. Yan. Nais mong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Na upang kayo'y maging karapat-dapat sa Kanya at makapamuhay ng mabuti, ay dapat ay manampalataya kayo sa Kanya sa pamamagitan ng bugtong niyang anak o ang Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ay ang Panginoong Jesucristo ay Kanyang isinugo upang maging tanglaw natin at
hindi tayo mamuhay sa kadiliman o tayo hanguin sa kasamaan o palayain tayo sa kadiliman at mamuhay tayo sa kaliwanagan. So yan, kaya tayo ay manampalataya sa Panginoon Kristo upang ang pagpapalaya niya sa lahat mula sa kamay ng mga demonyo ay tayo ay manatili rito at hindi na tayo pailalim pa doon sa kapangyarihan ng demonyo na nagbubunsod sa atin ng kamatayan, nagbubunsod sa atin ng kapahamakan. Kung saan nung unang-unang ang unang nilikha, ang mga ninuno natin ay nagkamali. Sila ay nahikayat ng demonyo na labagin ang nais ng ating banal na Panginoon. Kaya ang mga tao ay nagkaroon ng spoilage. So ngayon sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, tayo ay bumuhay sa kaliwanagan at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan. Maiwasan natin ang pagkakamali sapagkat tayo ay gagabayan ng Panginoon Kristo, ginabayan ng Panginoon Kristo mula sa mabuting balita at tayo gagabayan niya hanggang sa paghatol ng Panginoon Diyos. Yan. Kaya tayo ay manampalataya para tayo ay gabayan niya na maisabuhay ito tayo ay gumawa ng mabuti. Yan. Hindi tayo magkakamali kung susundin natin ang mabuting balita. Yan. Kaya kung tayo ay matigas ang ulo at ayaw nating sundin ang ating banal na Panginoon Diyos, tayo ay mapapahamak. Tayo ay mapaparusahan ng ating banal na Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon. Yan. Kaya tayo ay hangarin natin ay ang makagawa ng mabuti, hangarin natin ay ang masunod ang kalooban ng Diyos at tayo ay kanyang pagpapalain sa pamumuhay na ito at ang biyaya niya sa buhay na ito ay walang hanggan na itinakda at ipinangako niya sa atin. Kaya yung pagpapalaya niya sa atin na tayo ay ilagay niya sa matuwid na pamumuhay ay atin itong pag-ibayuhin. Yan. Kung tayo ay namuhay sa mabuti mula doon sa simula na tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo at nagpapatuloy pa yung iba na ayaw magpailalim sa Panginoon, sinalaya na noon. So tayo ay wag na tayong pailalim pa. Mamuhay tayo sa ilalim ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo na sa pagtupad ng mabuting balita. Ngayon, kung tayo nagagabay ng Panginoon Diyos, hindi tayo magkagaya simple nung pagtupad ng pamahalaan kung paano tayo ay mabuti na nakatutupad ng pamahalaan ng gabay ng ating simbahan na nagagawa natin yan sa pamamagitan ng ating palataya, sa pamamagitan ng pagtupad ng mabuting balita. So yung pamahalaan, hindi natin malalabag yung mga batas na yan kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon Diyos, ang mabuting balita, itihinubog para So banal ang pakapamahalaan ng Panginoon Diyos, kaya yung pamahalaan madali natin masusunod dyan. Ngayon, kung tayo ay hindi tayo walang pananampalataya, so yung ito ay marami yung nakalalabag nito, marami yung natutokson na sa pamumuhay na kung yung paghihirap ay tayo ay nagkakaroon tayo ng maling gawain. Na sinasabi, yung salita ng Panginoon Diyos, isasagawa natin ito. Susundin natin, gagawin natin. Kung pakihingan lamang, tayo ay magiging mahina tayo. Madali tayong madala doon sa tukso, madali tayong mawasak, gumagawa ng diablo. Madali tayong makagawa ng di mabuti. Ngayon kung tayo ay susunod sa salita ng Panginoon Diyos, it is a shield, so hindi tayo makagagawa ng masama kung sumusunod tayo sa napakasimple, practicality. Ngayon ay ito hindi lamang basta ganun, makapangyarihan siya na it is a shield of doing good. So lahat ng nagagawa natin mabuti, tayo ay agapin natin ng banal na Panginoon. Parang shield, paggawa mo ng mabuti, nagiging siya, makapangyarihan ang paggawa ng mabuti. Hindi basta gumawa ng mabuti. Makuha siya, may kapangyarihan siya na gabay ng ating banal na Panginoon. Napapanaig siya. Yan. Kaya tayo ay, syempre, tinuruan tayo ng Panginoon sa Kristo nga na tayo ay maging matatag, tayo ay ang salita ng Panginoon Diyos, o yung tinuturo sa ating Panginoon Diyos, kasama dyan, bubog din yung puso isipan na, syempre, palagi natin binabanggit yung maging matatag tayo, para masunod natin yung kalooban ng Panginoon. Mamuhay tayo na may pagmamahal. So patatatagin tayo niya, makayanan natin ang lahat ng bagay. Hindi tayo, lalo na kung gagawa tayo ng di mabuti, o
nangyayari hindi maganda sa ating buhay. So, tayo ay magiging dyan. At tayo ay iadya ng Panginoon Diyos dyan sa iba't ibang klase mga bagay na maaaring makaagad sa atin. Kaya tayo ay magkaroon ng iba-ibang pananampalataya para tayo ay hindi makagawa ng mga. Muli sana nagabayan na naman kayo ng Bibleized Promotion, bahagi ng mabuting balita, at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual sa pagsasabuhay ng mabuting balita. At sana tayo ay patuloy na gabayan ang ating pananampalataya na maggabayan tayo palagi ng Banal na Santa Maria, bahagi ito ng kanyang kaliwanagan, maging ng kanyang aparisyon, at iba't iba niyang pagpapala at gabay sa atin. Siyempre, gabayan tayo ng Panginoon. Mula sa gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, patuloy niyang isugo ang Banal na Santa Maria, at iba't iba niyang pag-gabay sa atin, upang tayo ay sa pagbabahagi natin ng mabuting balita ito. Yan. At kayo ating mahikayat, at kayo ay patuloy na magabayan. Atin na lang din na gumagabayan niyo sa inyong mga tahanan sa pagtalima ng mabuting balita. At kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual at magandang pamumuhay ang lahat mula sa pamumuhay ng bawat isang makasusunod sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Yan. Sa ilalim na nga tayo nagkakaisa sa ilalim ng kanyang pag-aari. Kung iyong i-imagine that we are dito sa ating pamumuhay na ito under this government, mas yung sa Panginoon Diyos masigit na tayo ay makapamumuhay lubos kung tayo makapusubad sa kanyang kalooban sa pagpapailalim natin sa kanyang pag-aari sa buong mundo at bawat mga bansa. Ngayon ay doon naman sa CBCP, doon naman sa Interpret-Unity, patuloy tayo magkaisa dyan at ating unawain ng ating bawat mga reliyon, may iwasan natin yung hidwaan, higmaan, karahasan. Bagkus, nagkakaisa tayo sa pagpapairal ng mabuti ating mga reliyon, kagaya ng kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan yan, pagkikayat ng mabuting pamumuhay, individual, family, community, bawat mga bansa. CBCP and Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Ganyan naman na Santa Maria, at kayo ay patuloy na pagbuklurin ang sangkatauhan sa pasaring Panginoon, sa Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Yan. Dating munting nakainan, patuloy tayo na ng palataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, na patuloy niyang isugo ang banal na Santa Maria at gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan, mga aparisyon sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kayo ay patuloy natin mapagbuklod sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At yung mga kapamalag kayo maliwanagan ng mabuting balita, maliwanagan ng Santa Maria, at mamahala kayo ng matuwid, mabuti, tugunin yung karapatang pantao at patas ng justisya. Sa kayo makikinabang at makapamumuhay ng mabuti yung inyong mga nasasakupan. At higit sila yung mga pananampalataya sa ating mananap. At tayo makapamumuhay ng napakabuti. Yan. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at God bless you.